mga ka-agri, so ayun ngayong gabi po, ibabagi ko sa inyo ang aking mga paraan sa pag-incubate ng mga fertile eggs at yung ano po yung paraan na ginagawa ko para mataas ang hatching rate ng ating mga fertile egg na sinasalang dito sa ating backyard farm. So ayun mga ka-agri, magbibigay po ako sa inyo ng 8 tips kung paano ako gumagamit ng incubator at paano ko napapataas ang similya or ang hatching rate ng ating mga fertile eggs na sinasalang dito sa ating backyard farm. So unang-una po, kailangan po nating i-disinfect at linisan po ang mga trays na ginagamit natin sa ating incubator. So ayun po, katulad po ito ang incubator niyo. So meron po yung 4 na tray. Ayun, so dapat po bago tayo magsalang ulit ng ating mga fertile egg na ipapapisa, so dapat po linisan natin yan at i-disinfect. Ngayon, ang ginagamit kong pang disinfect po ay Virgon S. So ito po ay pangtanggal po ng bacteria, ng fungi at most importantly, pangpatanggal po ito ng mga viruses na napupunta sa ating incubator. So ito rin po ang ginagamit ko sa pag-disinfect ko dito sa ating backyard farm. So ayun, ilalagay ko po yung link sa baba at sa Yellow Basket naman po sa ating TikTok account kung gusto nyo pong bumili. At pangalawa pong tip na ibibigay ko sa inyo, pagkatapos po natin i-disinfect ang ating incubator, so kailangan po natin siyang i-preheat. So ano po yung sinasabi nating preheat? Ang preheat po ay 3 oras dapat. So, ibig sabihin po, papainitin muna natin siya bago natin isalang yung ating mga fertile egg. So, ang pagpapainit po ay, or ang preheat ay, sa loob ng 3 oras. So, ano po ang kagandahan kapag nag-preheat po tayo ng ating incubator bago tayo magsalang? Kapag po nag-preheat tayo, sabay-sabay po ang pagpisa ng ating mga itlog na sinalang. At pangatlo naman po sa tip na bibigay sa inyo mga ka-agri ay, at dapat po tama ang bitamina at pagkain natin sa ating mga breeders para po maganda ang kalidad ng itlog at syempre mataas ang fertility nito. So ang una po natin gagawin kapag tayo po ay magbe-breed na ng ating mga manok, paliguan muna po natin ang ating mga brood hen at ating mga brood cock ng ating triple X shampoo. So produkto po ito ng Battlecock. So ayan. So napakabisa po nitong pangtanggal ng mga kuto at ng mga insekto katulad ng lamok na umiistorbo po sa ating mga manok at nakakapag-cause ng stress sa kanila. So yun po. Pagkatapos po natin magpaligo sa kanila, ayun po ang sunod natin gagawin, dapat mag-deworm tayo ng ating mga brood hen at mga brood cock. So ano po yung ginagamit kong pang deworm sa kanila or pang purga? So ito po ang ginagamit ko, salit-salit lang po ito. So Raptor dewormer at Wormal dewormer. So, ayun po. So, mag-deworm po tayo sa hapon. So, huwag na po tayo magpakain sa umaga. Then, mag-deworm tayo sa hapon. Pagka kinabukasan po, so, 40 grams po ibigay po nating pakain sa kanila. Tapos po, pagka hapon na yan, so, balik na po tayo sa normal feeding. At kapag po tayo ay nakapag purga na sa kanila, gamit ang ating Wormal, gamit naman po tayo ng Primoxil powder or ng Primoxil tablet na pang bacterial flushing sa ating mga brood hen at mga brood cocks. So ano po yung kagandahan or importansya ng pag-bacterial flushing para po matanggal natin yung mga bakterya na naipon po sa gut ng ating mga manok at maiwasan po natin silang magkasakit at bumaba ang production ng itlog. So yun o. Sa bacterial flushing po, Primoxil powder or Primoxil tablet po, magbigay tayo ng Primoxil powder or Primoxil tablet ng 3 araw para po sa bacterial flushing. At kapag po tapos na tayo mag-bacterial flushing, so ayun po, magbigay na po tayo ng Egg Pro Max sa umaga. So araw-araw po magbigay tayo ng Egg Pro Max sa umaga at BMP 100 naman po sa hapon. So para po siguradong mataas ang similya ng ating mga manok at sila po ay malulusog. So ang Egg Pro Max po ay pangpataas ng similya, pangparami ng itlog, at tuloy-tuloy po pangingitlog. At ating BMP 100 naman po ay pampadagdag po ng resistensya kanila. At especially po dito, ito po ay merong probiotics at prebiotics na
nakakapagpataas po ng kalusugan or immunity ng ating mga manok, at syempre nakakapagpa-boost ng kanilang egg production. At ang sunod ko pong ginagawa, yun naman po, nagbibigay ako ng ating Bitmin Pro 357 sa ating mga breeders 3 times a week para po, so ayun, mataas yung resistensya nila, at syempre ayun, hindi po sila magkasakit. Yun po ang binibigay ko ring maintenance. At syempre sa ating mga broodcock po, ang binibigay ko ay El Toro para po mataas ang similya at ayun, malakas po silang sumampa. At karagdagan po, kung wala tayong ma-order na Egg Pro Max at ng ating BMP 100 na gagamitin natin sa ating mga breeders, mayroon po tayong choice na gagamitin. So, another product ng Bottlecock, syempre, ang Bitmin Pro Powder at syempre, Egg 1000. So, kung ang gagamitin nyo po ay Egg 1000 at Bitmin Pro Powder, magbibigay po tayo ng Egg 1000 sa umaga at syempre, Bitmin Pro Powder sa hapon. So, yan po. At ayun, punta naman po tayo dun sa mga pagkain na binibigay ko. So, ang practice ko po dito, ang ginagamit kong pakain sa kanila na feeds kapag po breeders na ay Integra 4000. Dinadagdagan ko po ng crack corn. So, paano po ang pagbibigay ko? Or ang ratio ng paghalo ko sa kanila? 2:1, 2 kilong Integra 4000, 1 kilong crack corn. So, yun po ang binibigay ko. At kasi po, ang Integra 4000 po ay nakakapagpatas din ng similya at meron po itong organic selenium at isa pong kagandahan po, mataas ang calcium niya, kaya po makapal ang shell ng itlog na mapuproduce ng ating mga manok. At syempre nakakapagpadagdag po ito sa kalidad ng itlog or sa kagandahan ng itlog na mapuproduce nila. Ang pangapat naman pong tip na ibibigay ko sa inyo ay pag-iimbak ng itlog o paano ang tamang pag-iimbak ng itlog. So kung gusto po natin makaproduce ng marami, syempre kailangan natin mag-imbak ng mga itlog na isasalang natin or mga fertile egg. So ang fertile egg po kasi, ang may similyang itlog, tumatagal lang ang buhay nito or bago ito masira, ito ay tumatagal lamang po ng 7 araw. Pagkalipas po ng 7 araw, mamamatay na po ang similya sa normal room temperature na paglalagay natin. So ano po ang isang paraan para po makaimbak tayo ng mas maraming itlog or fertile eggs na hindi po nasisira? Ilalagay po natin ito sa chiller. So paano po yung gagawin? Balutin lang po natin ng dyaryo or ng malinis na papel ang ating itlog at ilagay po natin sa chiller para po tumagal siya. Kapag nasa chiller po ang ating itlog, ito po ay tatagal ng 14 days or 2 weeks na buhay po ang similya at pwede po yung mapisa sa ating incubator. At kapag po magsasala na po tayo ng itlog na nanggaling sa ating chiller, kailangan po i-cool down natin siya ng 4 hanggang 8 oras bago po natin siya isalang. Or ibig sabihin po, patatanggalin muna na po natin yung lamig ng itlog na galing sa chiller bago po natin siya isalang sa ating incubator para po hindi mamatay yung similya na nanggaling po siya sa malamig tapos biglang ilalagay natin sa mainit. So, ayun po, ulitin ko, dapat i-cool down natin ng itlog na nanggaling sa chiller ng 4 hanggang 8 oras bago po isalang. At syempre, bago po natin isalang ang ating mga fertile eggs sa ating incubator, kailangan po natin linisan ang mga itlog. So ano po ang kagandahan or ano po ang importansya ng paglilinis ng mga itlog? Para po matanggal ang mga bakterya na dumikit sa mga itlog. At hindi po ito makapasok sa pinakaitlog at hindi po masira yung itlog at yung similya na nasa loob at habang napo-form po yung sisiyo sa loob ng itlog. Paano po natin ito malilinisan? Gumamit lang po tayo ng Sunrox. Paano po ang paghahalo? 10% lang po ng Sunrox ang ihalo natin sa tubig. So, ibig sabihin, isang puno po sa takip ng Sunrox at siyam na puno din doon sa takip ang ilalagay natin sa batya. Tapos yun na po ang ipupunas natin sa ating mga itlog. At tapos po patuyuin natin, then pwede na po natin isa lang sa ating incubator. Pang-anim naman pong tip na bibigay ko sa inyo ay ang turning of the egg. So,
yung paggalaw po ng itlog. Kung ang incubator po natin ay automatic, ibig sabihin po may ruler siya or gumagalaw na siya, wala po tayong problema. So kapag po automatic yung ating incubator, pwede pong every hour or kada isang oras po ang paggalaw or pag-turn ng itlog sa ating incubator. Kung ang incubator po nito natin ay katulad ng incubator na ginagamit ko na manual, so ibig sabihin po tayo ang gagalaw sa itlog, ito po, katulad dito, so hindi po siya manual, dapat po 4 to 5 times a day po ang pag-turn or paggalaw natin ng itlog para po hindi mamatay ang similya ng itlog. So kapag po kasi hindi natin ginalaw, mamamatay po ang similya na nasa loob ng itlog at hindi po siya mapuform. Sunod naman po na tip na ibibigay ko sa inyo, ang pang-pitong tip na ibibigay ko ay ang temperature, ang init na dapat na sa incubator natin sa unang 18 araw or first 18 days po. Dapat ang temperature ay 37.2 ang pinakamababa at 37.8 naman po ang pinakamataas. At ang humidity dapat na nasa loob ng incubator ay 57 to 60% na humidity. So ibig sabihin po, dapat ang incubator natin ay merong tubig para po makaform tayo ng. At sa last 3 days naman po ng itlog, bago po siya mapisa, dapat po ang temperature niya ay 36.9 na dapat po ay nasa hatcher na po siya. At ang humidity dapat ay mas mataas kaysa dun sa humidity ng first 18 days. Dapat po kapag malapit na mapisa or sa last 3 days ng itlog natin, dapat po ang humidity niya ay nasa 65 to 70% na po. Kasi kailangan ng itlog ng mataas na humidity para po makalabas ang mga sisiw sa itlog. Kapag po kulang ang humidity, marami pong mga sisiw ang hindi po makakalabas ng itlog. Ngayon, ang ipapakita ko po sa inyo, kasi wala naman akong hatcher. So far, okay naman po ang hatching. So ito po yung ating incubator. So ayun, dito po ang incubator at hatcher na rin. So ang ginagawa ko lang po dito, kapag po malapit na siyang mapisa or last 3 days na lang po, nagdadagdag po ako ng tubig sa taas. So meron po itong lalagyan dito sa taas, lalagyan ko po siya ng tubig. Pero po kapag first 18 days lang, yung nasa ilalim lang po, ito lang po, sa ilalim lang ang linalagyan ko ng tubig. Ayan po. Kapag naman ano na siya, 19, 20, 21 days na po, nandun na last 3 days, naglalagay na din po ako ng tubig dito sa taas. Lalagyan ko po sa plastic na Tupperware para po mas mataas ang humidity na mapuform sa loob ng incubator para po mas maraming mabisang mga sisiw. So ayun mga kaagri, ipapakita ko po sa inyo yung ating incubator kasi ayun, sakto may ano tayo ngayon, papisa tayo dito. So ayan po, nagsisimula na po silang mapisa. Ayan, may mga crack na po itong iba. So may mga nakalabas na. Ayan, may mga sisiw na po tayo. Ayan. Ito. So far okay naman siya dito sa taas. Ayan, may mga lumalabas na po. May mga crack na. At malapit na pong lumabas din yung iba sa siya lang itlog. So ayun, kapag ganito pong napipisa na po yung mga itlog, yun nga sinasabi ko. So meron tayong tubig dito sa ilalim. So may lalagyan po yan. Then sa taas po, naglalagay tayo din ng tubig. So ayan po, sinasabi ko, mayroon po yung plastic bottle na pinutol na may tubig para po mas mataas ang humidity na ma-form sa ating incubator at makalabas yung ating mga sisiw. Nandun na po tayo sa pangwalo, ang pinakalas na tip na bibigay ko sa inyo. So ayun po, kapag napisa na po, ito lang pinakita ko kanina, ang ginagawa ko po or ang practice ko dito, 2 araw ko muna po silang in-stay dito sa loob ng incubator bago ko po sila ilipat sa brooder. So pwede rin naman po na kapag tuyo na, pwede rin pong ilipat sa inyong brooder ang mga sisiw. So pero ako po, pinapalakas ko muna sila mga 1 or 2 days sa incubator bago ko po sila ilipat. At kapag po nalipat ko na sila sa brooder, ang una kong ginagawa po ay pinapainom ko po sila ng aking BMP 100 na produkto ng Herbet, alang-angat, alang tapat. So yun po ang binibigay ko.
So, pagkapisa po hanggang 1 month old, araw-araw po ako nagbibigay ng BMP 100 sa kanila para po siguradong malulusog at hindi po magkasakit yung ating mga sisiw. Lalong-lalo na po kapag tayo ay magbibigay ng vaccine po sa kanila, dapat po lagi tayong may BMP 100 na binibigay sa kanila para po, ayun, malusog nga sila at hindi po magkasakit ang ating mga sisiw. Dahil ito ay may probiotics, prebiotics, at siyempre liquid form po ito, madaling gamitin. So, ayun po. Sana may natutunan kayo sa binahagi ko po sa inyong video. Na-practice ko po dito sa aking bucket farm. At ayun, gusto ko po magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin. Ayun, going on road to 10,000 followers na po tayo. Sana po maabot natin ng milyon kung kaya. So, ayun po. Tapos, syempre, gumamit po tayo ng bottle cap. Dahil sa bottle cap, lagi kang lamang. At syempre, gumamit tayo ng Firmabet, langang angat, langang tapat. So, ayun po. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.